siguro mag-pray, again, allow me to congratulate ang ating pong Pibetaro Confraternity sa kanila pong 48th founding anniversary. Palampakan naman po natin ang bawat isa. Again, magandang araw po. Before I pray, gusto ko lang po again i-share itong simpleng message lang po ng Lord. Ako po ay sobrang natutuwa dahil naging bahagi po ako ng inyong pong programa by Tatang Temong and the founding members po ng inyong pong organization. It says in Philippians 2 verse 1 to 4, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in spirit, in any tenderness and compassion, then make joy complete by being like-minded, having the same love, being one in the spirit of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, with humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. Again, ito pong grupo po na inyo pong itinatag. Again, I just want to recognize ang Diyos pong siyang nagtatag po nito. Tatlong bagay lang ang gusto ko pong iwan na nakita ko sa inyo pong organization for more than 48 years. Number one is your brotherly love. Nakakabata po ba ang ganitong reunion? Yes. Pakitingnan nyo nga ako yung katabi nyo, kahit senior na, mukhang 35 pa lang. Ako po, aamin ko po sa inyo, ako po yung 50 years old pa lang, medyo maaga lang umuti ang buhok. Ako po ay batch 92 sa Pampanga High School. Every time I attend the reunion, nag-enjoy po ako. Mas masating na po yung maputing buhok kaya sa akin. Pasensya na ko po, nakapuli pa ito na. Again, it's about brotherly love. Mag-agree ko pa kayo sa akin? Wala ko kayo dito kung hindi nyo nararamdaman yung brotherly love sa bawat isa. Ito po ang nagpatatag sa inyo pong organisasyon. Then number 2 is about your love and compassion for others. I know ang inyong pong organization, marami na po kayong natulungan. Marami na po kayong napagawa. Marami na po kayong mga scholars na napatapos. It's about your love and compassion for many people. Tumatakbo ang pangalan ng inyong organization sa maraming mga tao. Ang tawag ko po dito is our legacy. Na kapag iiwan mo man ang simpleng buhay na binigay ng Diyos sa'yo, wala akong permanente sa mundong ibabaw, lahat po tayo ay ilalagay 8 feet below the ground sa timetable ng Panginoon. But again, looking back, kapag may mga taong nakakita sa'yo at nalaman ang organization mo, hindi nyo man po sila kilala, pero kayo po, hindi po nila makakalimutan. Mag-agree po ba kayo sa akin? And the third po, na nagbabind sa inyo pong organization, walang iba kundi po ang pag-ibig ng Diyos, the unconditional love of Jesus. Ito po siguro marahil ang titignan po natin before I pray. Pwede hong mamaya pag uwi niyo sa bahay, harap kayo sa salamin. Literal po, salamin. Ako po, before ako naging pastor, sino po ako? May story ako sa nakaraan. Ako po'y survivor ng isang trahedya sa isang nasusunog na hotel sa Manila. That was 2001, August 18. Sino ho kayo before kayo naging engineer? Sino ho kayo before kayo naging politician? Sino si Tatay Temong before siya naging isang multi-millionaire? Mag-agree ho ba kayo? Mag-agree, ako pa ka na, sige na kayo. Mag-agree ho ba kayo? Meron tayong lahat ng storya. But let me end po. Ang sabi ho ng Lord in Matthew 11:28, Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Let me just end sa isa kong simpleng experience. May nagpa-dedicate po ng building sa akin. Ang tanong ko sa mga architect, ano ang frustration mo ninyo bilang mga architect? Nagbiro yung isa, syempre pag hindi ka nabayaran, given na po yun. But in reality, ang frustrations po ng architect, kapag hindi nasunod yung design po nila, kapag hindi nagawa ng tama yung perspective, kapag dispalinghado yung detalye ng bahay. Alam niyo po, ang Lord may magandang disenyo po siya sa buhay po natin.
Ang sabi ho nga sa John 3 verses in that for God so loved you and me, He gave His one and only Son Jesus, that whosoever believes on Him shall not perish, but have eternal life. Maybe you're struggling po, hindi ko alam anong aspeto ng buhay nyo, maybe relationship to your wife, to your husband, to your children, to your business. But let me remind you, sabi po ng Panginoon, Jesus said, come to me. Pwede mo bang yumuko lang po tayong lahat for our information at patuloy lang po tayong lumapit at magpagbaba sa Panginoon? Ang sabi mo ng Lord kanina sa kanyang mga salita, sinabi ko po in Matthew 11:28, He said, come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Pwede ko ba kayong anyayahan lang sa isang maikling panalangin ng pagpapakumbaba? Pag-amin na kailangan po natin ang ating pong Panginoon sa ating mga buhay. Sumunod lang po tayo na may pagpapasalamat. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin na ako'y nagkasala. Patawarin mo po ako. At sa oras na ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po mananalangin, Lord, maraming salamat po sa mga ganitong pagkakataon, sa ganito pong okasyon, Panginoon, na niloob mo mapangyari ngayong araw na ito, ang 48th founding anniversary ng Pibetaro Confraternity, Panginoon. Dalangin po namin, samahan mo po sila as they gather, God, in this place. Lord, patuloy na maalala nila ang kanilang mga memories sa nakarang mga taon. Be with them, Lord. Bisitahin mo po sila at dalangin namin, Panginoon, sa bawat membro, sa bawat isa po sa kanila, patuloy mo silang pagpalain. Lord, ibigay mo po ang bawat nasa, ang bawat desire po ng kanilang mga puso. Lord, bless them. Open, God, the windows of heaven, Lord, sa lugar ito upang patuloy kang maranasan ng iyong anak. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Magandang araw po at magandang umaga sa inyo lahat. Thank you very much. So please remain standing for the singing of the national anthem. Remain standing for the recitation of the preamble. Please raise your right hand using the Pibetaro sign and repeat after me. We, the other side, bounded together by a strong sense of brotherhood and sisterhood, imploring the aid of divine providence in order to establish a confraternity that shall safeguard the welfare and security of the members, to promote and develop their intellect and personality, to be a useful citizenry of the Republic, to ordain and promulgate this Constitution and bylaws,
So help us God. You may take your seats. To welcome us for today's event, may I call on one of the co-founders of Pampanga Chapter, Assumption College here in Santo Tomas. Okay. He came from Fiat University, transferred to Assumption, and the group went together to establish the first federal chapter here in Pampanga. May I call on founder Artemio Tatatembo Antonio. Round of applause, please. Ay, hello po. Hello. Bakit may nalaga? Huwag ka nagandang. Kapapangan na ako bakit mga hospital. Yan, kapapangan na lang. But, in behalf of our founder, Don Canlas, manya po Pervis Vega, pangalitan mo bago po. Yung kumaka ng DSW, di sorry lang. Pero, kasunod ka, binigla na ako ng 6 Bago kayo papasalamatan kaya sa kanong iimbesitado niya yung papasalingin at ang aming supabili. Huwag na ba? Iyan ang kinatawang kapatiran muna yung abgino. Huling na nung magkempala ko, siguro, nangyayakit Brad Jojo, Brad Edgar, Brad Joey,